Nakakita ka na ba ng paru-paro sa mismong sandali na kailangan mo ng kapayapaan? At bigla na lang naging tahimik ang lahat? Walang hangin, walang ingay. Ikaw lang. At ang marupok na nilalang na ito na lumulutang na parang isang tahimik na panalangin. Bumaba ito, nagpalutang-lutang, o dumaan lang. At may kung anong nagbago sa loob mo. Parang may tumingin sa'yo. Parang may nagprotekta. Parang pinagpala ka. Hindi ito basta-basta. Sa maraming paniniwalang espiritual, kabilang na ang sa puso ng kulturang Pilipino, ang mga paru-paro ay hindi basta insekto. Sila ay mga mensahero. Mensahero ng pag-asa. Mensahero mula sa mga mahal sa buhay. Mensahero mula sa universo mismo. At kapag lumitaw sila, iyon ay dahil may mensaheng nakalaan talaga para sa'yo. Sa gitna ng maingay na araw o sa tahimik na umaga, bigla na lang lilitaw ang isang paru-paro. Banayad, tahimik, halos parang panaginip. Hindi ito nanghihingi ng atensyon, pero hindi mo rin ito kayang hindi pansinin. May kung anong kakaiba sa presensya nito. Banal, marahil. Sa loob ng maraming siglo, ang mga paru-paro ay itinuturing na simbolo ng pagbabago. Pero para sa maraming Pilipino, higit pa sila roon. Sila ay mga mensaheng gumagalaw. Paalala na hindi tayo nag-iisa, na nakikinig ang universo. At na minsan, ang isang kaluluwa mula sa kabilang buhay ay bumabati lang ng kamusta. Madalas tayong magdasal para sa mga senyales, para sa kapanatagan, para sa gabay. Paano kung ang paru-paro na yon, ang senyales na yon? Sa video na ito, susuriin natin ang malalim na espiritual na kahulugan, kung bakit lumilitaw ang mga paru-paro sa mga tiyak na sandali, at kung bakit ang kanilang enerhiya ay mas higit pa sa ganda. Matutuklasan mo kung paano kilalanin ang mensahe, damhin ang presensya nito, at unawain kung ano ang nais iparating ng universo. Sa pamamagitan ng mga pakpak na kasinggaan ng grasya, ang paru-paro bilang espiritual na mensahero. Para sa marami, ang paru-paro ay isa lamang marupok na nilalang na lumilipad sa hangin, nabubuhay ng panandalian. Ngunit para sa mga nakakakita gamit ang mata ng kaluluwa, ito ay higit pa roon, isang tanda mula sa universo, isang tahimik na mensahero mula sa espiritual na mundo. Sa mga turo ng Budismo, ang paru-paro ay sumisimbolo sa impermanence, pagbabago, at espiritual na paggising. Nagsisimula itong gumapang sa lupa, nakakubli, halos hindi napapansin. Ngunit matapos ang isang malalim na panloob na pagbabago, ito ay lumalaya mula sa kanyang kokon at lumilipad. Magaan, makulay, at puno ng grasya. Ang paglalakbay na ito ay refleksyon ng sa atin ding mga buhay. Tayong lahat ay dumadaan sa sakit, pag-unlad, at sa huli, pagpapalaya. Sa maraming espiritual na paniniwala, ang mga paru-paro ay itinuturing na mga gabay sa pagitan ng dalawang mundo. Mga simbolo ng mga kaluluwang pumanaw na muling bumibisita. Upang maghatid ng kapayapaan o katiyakan. Hindi sila lumilitaw para manakot o magsalita ng malakas. Sila'y dumarating ng marahan, walang hinihingi kundi atensyon at presensya. Kaya mahalaga ang kanilang timing. Halimbawa, nasubukan mo na bang maalala ang isang mahal sa buhay na yumao? At ilang saglit lang, isang paru-paro ang biglang lumitaw. O kaya'y noong ikaw ay punong-puno ng pag-aalala at may puting paru-parong tumawid sa iyong daraanan at bigla na lang gumaan ang pakiramdam mo. Hindi ito basta-bastang pagkakataon. Ito ay mga bulong ng kaluluwa, mga tugon sa mga tahimik mong panalangin na hindi mo man lang nasambit. Maging ang mga modernong espiritual na manggagamot at energy readers ay kumikilala sa mga paru-paro bilang senyales ng alignment. Kapag bukas ang iyong enerhiya, kapag ang puso mo ay nakatune sa kapayapaan, o kapag handa ka ng pakawalan ng isang mabigat na emosyon, madalas, doon sila lumilitaw. Sapagkat dumadating sila kapag handa na ang iyong espiritu na marinig ang mga mensaheng hindi kayang ipaliwanag ng salita. Sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga probinsya, matagal nang iniuugnay ang mga paro-paro sa pagdalaw ng mga ninuno. Sabi ng matatanda, kung may paro-parong pumasok sa bahay, may kaluluwang dumalaw.
Madalas, ito'y senyales na may kaluluwang malapit, hindi upang takutin, kundi upang aliwin. Ang mga paro-paro ay hindi isinugo ng basta-basta. Lumilitaw sila bilang sagot, bilang biyaya, bilang kumpirmasyon. Sinasabi nila sa atin na tayo ay nakikita ng may kapal, na may nagbabago sa loob natin. Na posible ang kapayapaan. Kaya sa susunod na makakita ka ng paro-paro, huwag mo lang ngitian at lampasan. Huminto. Tanggapin. Dahil maaaring nasa harapan mo ang isang bagay na banal. Kailan at bakit sila lumilitaw? Hindi lahat ng paru-parong makikita mo ay may mensahe. Pero yung mga pakiramdam, mo'y kakaiba. Yung eksaktong lumilitaw sa sandaling mabigat ang puso mo o tahimik ang isipan mo. Sila ang dapat mong bigyang pansin. Sa mga espiritual na paniniwala, ang timing ay mahalaga. Hindi lang sa salita nagsasalita ang universo. Nagsasalita rin ito sa pamamagitan ng mga senyales. At isa sa pinaka-eleganteng mensahero nito ay ang paru-paro. Kaya kailan nga ba sila kadalasang lumilitaw? Madalas sa gitna ng mga pagbabago, pagkatapos ng isang paghihiwalay, pagkawala ng mahal sa buhay, panahong magulo ang isip, o bago gumawa ng malaking desisyon. Kapag lumitaw ang paru-paro sa mga sandaling ito, hindi ito basta-bastang pagkakataon. Ito ay isang energetic signal. Isang tanda na may nagbabago sa loob mo at may espiritual na tulong na malapit lang. Malalim ang respeto ng mga Pilipino sa mga ganitong senyales. Tinuturuan tayo ng matatanda na magmasid kapag may kakaibang kilos ang kalikasan. Dahil ang kalikasan ay may dalang karunungan ng ating mga ninuno. Kapag ang paru-paro ay matagal sa iyong bintana, pumasok sa bahay, o nanatiling malapit sa iyo ng mas matagal kaysa normal, kadalasan itong tanda na may kaluluwang nagbabantay sa iyo. Sa maraming probinsya, sinasabi pa nga na maaaring ito'y kaluluwa ng mahal sa buhay. Bumibisita upang maghatid ng kapayapaan o pagsang-ayon. Lumilitaw din sila sa mga sandaling emosyonal kang marupok. Naranasan mo na bang matahimik, lumuha o manalangin? At bigla na lang may dumaan na paru-paro. Tugon ito sa enerhiya mo. Parang ipinadala sila ng universo para sabihing, hindi ka nag-iisa. Ang sandaling yon ay banal. Isang tulay ang nabubuo sa pagitan ng emosyon mo at ng banal na presensya. May paniniwala rin na lumilitaw ang mga paru-paro kapag may bagong darating sa buhay mo. Bagong pagkakataon, bagong paggaling, o espiritual na paggising. Paalala ito na ang sakit na dinadala mo ay hindi magtatagal, na ang pagguho ay daan para sa mas maganda. Sa ganitong mga pagkakataon, ang paru-paro ay posteng simbolo ng spiritual rebirth. Nakakatuwang isipin na madalas silang lumitaw kapag hindi mo hinahanap. Maaaring naglalakad ka lang, malalim sa pag-iisip o abala sa araw-araw, at bigla silang lilitaw. Dahil mahilig ang universo magpadala ng banayad na katotohanan sa mga sandaling hindi natin inaasahan, pero labis nating kailangan. Sila ang kabaligtaran ng kaguluhan. Nagdadala sila ng lambing sa gitna ng matitigas na araw, at maging ang kulay nila, dilaw, puti, itim na may asol, ay may kanya-kanyang mensaheng dala. Kaya sa susunod na makakita ka ng paru-paro, itanong mo sa sarili mo, ano ang iniisip ko sa sandaling iyon? Ano ang emosyonal kong kailangan? At ano kaya ang tahimik na sinasabi sa akin ng universo? Dahil hindi lahat ng sagot ay dumarating sa kulog. Minsan, dumarating sila sakay ng mga pakpak. Mga senyales ng pagbabago sa iyong enerhiya. Sa espiritual na mundo, ang lahat ay enerhiya. Bawat iniisip mo, bawat damdaming dinadala mo, bawat tahimik mong panalangin, lahat ay may sariling vibrasyon. At minsan, kapag may pagbabagong nagaganap sa iyong enerhiya, nagpapadala ang universo ng senyales para kumpirmahin iyon. Isa sa pinakabanayad at pinakamagandang senyales? Ang paru-paro. Hindi lang bulaklak ang hinahanap ng paru-paro, kundi frequency. Kaya madalas silang lumitaw kapag ikaw ay lumilipat sa isang bagong espiritual na estado. Maaaring ito'y sa sandaling binitawan mo ang sakit, tinanggap ang kapatawaran,
nakatagpo ng kapayapaan, o tuluyang pinakawalan ng isang bagay na matagal mong kinatatakutan. Ang banayad na pagbabago sa iyong espiritu ay nagpapadala ng bagong signal. At ang mga paru-paro ang tumutugon dito. Maraming espiritual na manggagamot ang tumatawag dito na energetic alignment. Kapag ang iyong katawan, puso, at kaluluwa ay nasa iisang direksyon, kahit sandali lang, napapansin ito ng kalikasan. At sa mga sagradong sandaling iyon, lumilitaw ang mga paru-paro, parang sinasabi nila, "Oo, nasa tamang landas ka." Sa tradisyong Pilipino, kapag lumitaw ang paru-paro habang ikaw ay nananalangin o nagmumuni-muni, ito'y itinuturing na kumpirmasyon na narating ng iyong mensahe ang langit. Ibig sabihin, wala nang harang ang iyong enerhiya, malaya na itong dumadaloy. Kaya minsan, nakakaramdam ka ng kilabot, init sa dibdib, o biglang napapaiyak. Hindi lang dahil sa paro-paro, kundi sa enerhiyang dala nito. Minsan, may kasamang ibang senyales ang ganitong karanasan. Mga panaginip na paulit-ulit at bigla mong naintindihan. Angel numbers tulad ng isa o apat na palaging lumilitaw. Bigla ang pagnanais na maglinis, lumipat, o magsimula ng bago. Isang pakiramdam na may kakaiba. Kahit hindi mo maipaliwanag, lahat ng ito ay mga palatandaan na tumataas ang iyong frequency. At sa mas mataas na estado ng enerhiya, dumarating ang mga paro-paro, parang espiritual na selyo ng kumpirmasyon sa kung anong alam na ng iyong kaluluwa. Ang mga kulay nila ay may dalang enerhiya rin. Halimbawa, puti, lumilitaw tuwing may kagalingan, o pagkatapos ng pagdadalamhati dilaw, konektado sa tuwa, biyaya, at pagkamalikhain itim o malalim na asul. Sinasabing dala ang enerhiya ng mga ninuno o espiritual na gabay, kahel o pula. Maaaring senyales ng matinding damdamin, tagumpay, o panibagong apoy sa loob. Hindi nakapagtatakang ginagamit ang paru-paro sa mga espiritual na sining, ritual, at kahit sa mga kwentong bayan ng Pilipino. Bahagi na sila ng usapan sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Kaya sa susunod na makakita ka ng paru-paro, huwag kang magmadaling umalis. Hayaan mong tahimik na itanong ng puso mo, ano ang nagbago sa loob ko? Ano ang kinukumpirma ng universo? Dahil ang paru-paro ay hindi nagdadala ng sagot mula sa labas. Ipinapakita lamang nito ang pagbabagong matagal nang nagsimula sa loob mo. Paniniwalang Pilipino at mga tunay na kwento sa Pilipinas, ang mga paru-paro ay hindi lang basta magaganda. May dala silang presensya, isang tahimik ngunit makapangyarihang presensya mula sa kabilang mundo. Ang ating mga lolo't lola, mga magulang, maging ang matatandang kapitbahay natin. Lahat sila, tila may kwento tungkol sa sandaling may dumating na paru-paro at may biglang nagbago. Sa maraming tahanang Pilipino, kapag may paru-parong pumasok sa bahay, lalo na kung ito'y itim o mas malaki kaysa karaniwan, hindi ito basta pinalalayas. Sa halip, ito'y tinatanggap at kinakausap pa ng mahina. Sapagkat sa loob ng maraming henerasyon, pinaniniwalaang ito ay isang kaluluwang dumadalaw. Hindi isang banta, kundi isang kamag-anak, isang magulang, isang kaibigan, isang taong pumanaw na, ngunit nakakahanap pa rin ng paraan upang bumisita. May isang kilalang kasabihan sa Tagalog, kung may paru-parong dumapo sa iyo, may mahal ka sa buhay na dumadalaw. Kapag may dumapong paru-paro sa iyo, ibig sabihin may mahal ka sa buhay na bumisita. Sa mga lalawigang gaya ng Ilocos, Bohol, at sa mga bundok ng Mindoro, malalim ang ugat ng mga paniniwalang ito. Isang babaeng nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang asawa ay maaaring sundan ng isang paru-paro araw-araw. At ang sasabihin ng matatanda, "Siya yan! Binabantayan ka!" Tinuturuan ng mga bata na huwag silang itaboy, kundi bulungan ng mensahe, "Lola, kung ikaw yan, amis na kita." At hindi lang ito tungkol sa kamatayan. Sa maraming espiritual na paniniwala ng mga Pilipino, ang mga paru-paro ay itinuturing ding senyales ng biyayang paparating. Ang mga magsasaka halimbawa ay naniniwalang magandang senyales ito
para sa masaganang pagtatanim. Ang mga magkasintahan na malapit ng ikasal ay sinasabihang kapag may paru-parong lumitaw malapit sa araw ng kasal, basbasado ang kanilang pagsasama. At narito ang mga kwento. Simple, pero hindi malilimutan. Isang babae mula sa Cebu ang nagbahagi na siya'y matagal nang dumaranas ng depresyon matapos mawala ng trabaho. Mabigat ang bawat araw, hanggang isang hapon, habang umiiyak siya sa isang upuan sa parke, may dumapong puting paru-paro sa kanyang balikat. Hindi siya gumalaw, at hindi rin ito umalis. Mahigit 2 minuto itong nanatili. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, anya, parang gusto ko ulit huminga. Isang lalaki mula sa Pampanga ang nagkwento tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa mismong araw ng libing, may malaking kayumangging paru-paro ang umiikot sa ibabaw ng kanilang sasakyan. Tinundan sila nito hanggang sementeryo, saka biglang nawala. Tahimik na bulong ng kanyang ina. Si Papa mo yun. Gusto niyang makita tayo sa huling pagkakataon. Hindi ito mga alamat. Ito'y mga tunay na tao, tunay na karanasan, nakahabi na sa espiritual na tela ng buhay Pilipino. Hindi natin palaging kailangan ng ebidensya para maniwala. Minsan, nararamdaman lang natin. Dahil sa Pilipinas, magkasabay lumalakad ang pananampalataya at kalikasan. At kapag dumating ang isang paru-paro, hindi natin tinatanong, ano ang gusto nito? Ang tinatanong natin ay, sino ang nagpadala sa kanya? Pero kapag ito'y may dalang kahulugan, kapag lumitaw ito sa isang malalim na sandali, ang tanong ay, ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang sagot? Hindi komplikado. Sa katunayan, ito'y likas at banayad. Kapag dumalaw ang isang paru-paro, hindi mo kailangang habulin ito o unawain na parang palaisipan. Ang kailangan mo lang gawin ay damhin ito. Tanggapin ito. Unang hakbang, ang presensya. Huwag magmadali. Huwag itong baliwalain. Huminto, huminga, at damhin lang ang sandaling iyon. Hayaan mong pumasok ang ganda ng paru-paro, hindi lang sa iyong mga mata, kundi sa iyong kaluluwa. Kung ikaw ay tahimik na nakaupo at may lumapit na paru-paro, ipikit mo ang iyong mga mata, sandali. Ilagay ang kamay sa dibdib at mag-alay ng simpleng pasasalamat. Salamat sa senyas na ito. Tinatanggap ko ang mensaheng inilaan para sa akin. Ang munting kilos na ito ay nagbubukas ng iyong energetic field. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag natin itong pagbukas ng loob, ang pagbubukas ng puso. Isang espiritual na pagtanggap. May ilan na nagsisindi ng puting kandila pagkatapos bilang paggalang. May iba namang binubulong ang kanilang panalangin sa mga mahal na pumanaw. At mayroon ding nagsusulat sa isang maliit na kwaderno ng mga senyales. Kung anong klaseng paru-paro iyon, ano ang naramdaman nila, at anong iniisip nila noong sandaling iyon. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong may mga pattern. Maaaring lumilitaw ang mga paru-paro kapag nasa gilid ka ng pagbabago. O sa mga sandaling tahimik, ngunit matatag ka. O baka kapag ang isang kaluluwa ay nais lang ipaalala sa iyo, minamahal ka pa rin. Narito ang ilang banayad na paraan upang palalimin pa ang karanasan. Magpasalamat kahit sa isip lamang o mahina mong sabihin. Bumulong ng mensahe sa isang taong namimiss mo, na para bang kayang dalhin ng paru-paro ang iyong salita. Sumulat ng affirmations tulad ng, bukas ako sa espiritual na gabay, o tinatanggap ko ang kapayapaan at kagalingan. Mag-iwan ng bulaklak o maliit na mangkok ng tubig sa labas bilang simbolikong alay ng respeto at pakikiisa sa kalikasan. Hindi ito mga ritual na may mahigpit na tuntunin. Ito'y mga espiritual na kilos. Maliliit na pintuang binubuksan mo gamit ang iyong enerhiya. Dahil sa huli, ang pagtanggap sa enerhiya ng isang paru-paro ay pagtanggap din sa buhay. Sa pinakabanayad, pinakamakadyos nitong anyo. At habang mas pinahahalagahan mo ang ganitong maliliit na sandali, mas nauunawaan ng universo na ikaw ay nakikinig. At kapag nakikinig ka, mas madalas nang nagsasalita ang universo. Sandali ng pagninilay. Minsan,
Ang pinakamakapangyarihang mensahe ay hindi sumisigaw. Tahimik silang dumarating. Hindi sila dumarating sa kulog o kidlat, kundi sa katahimikan ng pakpak ng isang paru-paro na marahang hinahaplos ang hangin. Napansin mo na ba kung paanong hindi kailanman nagmamadali ang paru-paro? Ito'y dumadaloy, lumulutang, humihinto, na para bang lagi nitong pinagkakatiwalaan ang tamang oras ng ihip ng hangin. May malalim na espiritual na kahulugan doon. Sa isang mundong paulit-ulit tayong pinipilit na magmadali, magtagumpay, at gumawa pa ng higit, ang paru-paro ay paanyaya para lang maging huminto, mapansin, huminga. Dahil marahil, hindi palaging sinusubok tayo ng universo. Baka minsan, pinapaalalahanan lang tayo, hindi ka nag-iisa. At kapag pakiramdam mo'y nakakalimutan ka, wasak ka, o hindi sigurado, hindi ito nagpapadala ng malalakas na sagot. Nagpapadala ito ng isang paru-paro. Malalim ang pag-unawa ng espiritualidad ng mga Pilipino sa ganitong bagay. Tayo ay isang lahing naniniwala sa tahimik na mga mensahe ng kalikasan, ang lagaslas ng dahon, ang huni ng ibon, ang biglang simoy sa saradong silid. At oo, ang pagdalaw ng isang paru-paro. Nasubukan mo na bang mapanood ang paru-parong dumapo sa bulaklak at tila nananalangin doon? Paano kung gayahin natin sila? Paano kung, kahit ngayong araw lang, pabagalin mo ang takbo ng iyong oras upang maramdaman ang presensya sa paligid mo? Umupo sa labas, damahin ang hangin, tumingala sa langit, at marahil itanong mo sa puso mo ang isang katanungan, hindi dahil desperado ka, kundi dahil bukas ka, dahil may pananampalataya ka. At pagkatapos, maghintay. Dahil hindi palaging salita ang anyo ng mga sagot. Minsan, dumarating sila bilang damdamin, bilang kapayapaan, bilang di inaasahang saya, bilang alaala ng isang taong mahal mo, o bilang isang paru-parong tahimik na dumaraan sa iyong bintana sa mismong oras na may naiisip kang tanong. Ang mga sandaling ito, hindi sila basta-basta. Sila'y mga perpektong nakatakdang haplos mula sa mas mataas na kapangyarihan. Ang Diyos, ang universo, ang ating mga ninuno, ang enerhiyang nag-uugnay sa lahat ng may buhay. Kaya hayaan mong maging sandali ito ng pagninilay. Ano ang lagi mong minamadali? Ano ang palihim mong hinihingi na hindi mo namamalayan? At higit sa lahat, anong mga sinyalis na ang ipinadala? Pero hindi ka naging tahimik para mapansin. Hindi naman nananatili ang paru-paro magpakailanman. Dumarating ito, inihahatid ang tahimik nitong biyaya at umaalis. Pero ang damdaming iniiwan nito, mananatili. Magpapagaling, kung minsan na'y may dumaan na paru-paro sa'yo sa gitna ng isang mahirap na araw. O lumitaw ito habang malalim kang nag-iisip. Hayaan mong ito na ang kumpirmasyon. Hindi iyon aksidente. Nakatalaga-talaga na makita mo ito. Nakatalaga ka talagang maramdaman ang sandaling iyon. Ang katahimikan, ang lambing, ang ganda na hindi mo inaasahan. Dahil may bahagi sa loob mo na handa nang tumanggap ng mensaheng hindi kayang ibigay ng salita. Tahimik, kumikilos ang universo. At sa katahimikang iyon, nagpapadala ito ng mensahe na binalot sa mga pakpak. Magaan upang lumutang, ngunit sapat ang lakas upang magdala ng kahulugan mula sa ibang dako. Sa kulturang Pilipino, hindi natin kailangan ng malalakas na milagro upang maniwala. Nararamdaman natin sa puso. Nagtitiwala tayo sa mga senyales. At ginagalang natin ang enerhiyang pumapalibot sa atin. Kaya sa susunod na may dumalaw na paru-paro, hayaan mo itong dumapo. Hayaan mo itong manatili. Hayaan mo itong magsalita. Maaari itong magdala ng mensahe mula sa taong namimiss mo o paalala mula sa universo na papalapit na ang iyong paggaling o simpleng sandali ng kapayapaan sa gitna ng iyong unos. Alalahanin mo ito. Ikaw ay piniling makasaksi. At ibig sabihin nito, ang iyong espiritu ay nagigising. Ang iyong enerhiya ay nagbabago. At ang iyong landas ay marahang nagbubukas. Tulad ng mga pakpak. Maikli lamang ang buhay ng mga paru-paro. Ngunit ang kanilang presensya, ang kanilang mensahe,
Maaaring tumagal ng habang buhay. Kaya bagalan mo ang takbo, manatiling bukas, at maniwala sa mga senyales. Dahil minsan, ang pinakamaliit na bisita ang may dalang pinakamalaking biyaya.